So, hi everyone, and welcome to another vlog. So, gabi na ako nag-start mag-vlog. Hindi pa naman gabi, hapon na. So, kanina nag-grocery shopping kami ni Dave kasi day off niya today. Si Kira nakauwi na siya today din. Galing siya sa kanyang 4 days camp, half-term camp. So, sinundo namin siya kanina after food shopping. So, may kwento ako sa inyo kasi nag-resign na ako sa work. So, yeah. You heard it right. Mag-resign o nag-resign na ako sa work. So, nag-resign na kasi di ba nakasend na ako ng resignation letter nung Monday night. So, dahil nga wala yung aking manager that day, so, hinintay ko siya hanggang makabalik siya, which is today. Diretso talaga, no? So, pumunta ako kanina sa shop, sa work, para sabihin ko sa kanya mismo kahit na-send ko na siya sa HR. So, medyo nasad ako kasi iiwan ko yung work ko na hindi lang dahil work kasi 'di ba once nag-work ka nagkaroon ka na din ng relationship sa mga ka-work mo even though hindi man kayo mag-work all day pero syempre like ako kasi tatlo kaming mga staff talaga since nag-open yung shop namin sa town. So ngayon kung aalis ako so dalawa na lang yung natira na staff na since nag-open kami. Yung iba kasi yung mga bago, ngayon lang yan sila or last year. So, pinag-isipan ko talaga siya na sana tama yung maging desisyon ko. So, bakit nga ba ako nag-resign? So, una, kunti lang talaga yung oras ko every week. So, yung contracted hours ko talaga, originally, nung bago pa lang yung shop, is 10 hours. Since nag-open kami, mga 2.5 years ago na, magti 3 years na kasi yung shop. Tapos, April, I think mga after ng holiday, di ba nag-holiday kami sa Pinas, so pagkabalik ko, yung hours ko naging 8 na lang. So, imagine, from 10, naging 8, so pababa ng pababa. So, sabi ko, it's okay, kasi nga meron naman akong isang part-time. So, okay lang siya. Tapos ngayon kasi 'di ba, parang in the long run, parang hindi na siya okay. So, sabi ko, I need to find something na may work-life balance, may alam ko kung nasaan ako, hindi yung every week paiba-iba yung araw, paiba-iba yung oras. So, yeah, so I decided na mag-resign. So, syempre, bago ko napag-isipan talaga na mag-resign, so dapat meron akong kapalit. So, of course, meron akong kapalit na work, which is, katabi lang din ng card shop, nasa corner lang din siya. So, yung magiging work ko is 3 times a week na siya. So, Thursday, Friday, and Saturday. So, 3 days. So, yung good thing sa job na yan is, alam kong 3 days ako mag-work, hindi yung work ako today, tapos yung next naman is in 2 days. Alam nyo yun? So, yeah, so I will be working from 9 to 5 na 3 days a week. So, mag-work pa ba ako sa isa kong part-time job? Of course, mag-work pa rin ako doon. So, yung part-time ko na isa is up to me kung mag-work ako or hindi. Kasi nga, flexibility yun. So, kaya sabi ko, I will keep the other job. So, for example, gusto kong mag-relax lang muna next week. So, pwedeng hindi na ako mag-work dun sa isa. Alam niyo yun? At least, yung hours ko doon sa magiging new job ko is secure na siya. Alam niyo yun? So, yung sa card shop kasi, 8 hours a week. So, pag busy, like magpapasko, so, syempre, may hours ka, more hours. Tapos, pag hindi busy, bababa naman yung oras. So, every month, yung kita mo is hindi ganun all the time. So, we need, or I need something na steady yung income ko. Hindi yung ganito, this month, pagka next month, bababa. Pagka next month, tataas. Alam niyo yun. So, hindi ko man siya magustuhan din. Maghanap na naman ako ng iba. So, sabi ng aking manager kanina, kasi pumunta ako ng mga 9:30, pero siya lang mag-isa, so wala kaming time mag-usap. So, sabi ko sa kanya,
yan, na-send ko na sa HR. Sabi ko na, yun nga, hindi ko gusto yung oras kasi masyado siyang, ano talaga, very, very short. Tapos, sabi niya sa akin, na intindihan niya daw ako. Sabi niya, I can give you more hours daw sa pagpasko, nang papalapit yung Pasko. Pero yun nga, hindi yun all the time. Kasi pag hindi na naman busy, babalik na naman ako sa contracted hours, which is 8 hours. So, hindi siya enough. So, sabi niya sa akin, you can stay daw. So, instead na paiba-iba yung araw ko, bigyan niya daw ako ng, for example, Monday and Tuesday. Kasi nga alam niya na may work ako dun sa isa. So, pinag-isipan ko siya kung i-keep ko yung card shop at saka yung bago kong work, hindi din pwede. Kay meaning, kailangan ko talagang mag-work. Kasi may contract ako dun sa isa, may contract din ako sa isa. So, wala akong choice kundi to work. Or kung ayaw kong mag-work, so kailangan kong mag-sick, off-sick, ganun. So, hindi naman yun fair. Ayaw ko naman magsinungaling. So, unlike doon sa isa kong work na it's up to me kung mag-work ako or kung gusto ko lang 2 days, kung gusto ko lang 1 day, or kung gusto kong 3 days, ganun. At least, meron akong flexibility. So, yun yung pinag-isipan ko kanina na sana tama yung magiging decision ko. Like I said, kung hindi ko man siya magustuhan, at least na-try ko. Same lang din naman siya, retail, scanning, ganun, tidy up. Yun nga, yung oras yung hinahanap ko na long, tapos alam ko kung nasaan ako every week. Hindi yung paiba-iba yung araw every week. So, yun. Like last month, nag-work ako sa card shop ng 16, 15, 14. Mayroon akong 19 hours a week. Last month yun. Tapos this month, pababa siya. Like, contracted hours lang talaga. So, hindi pwede na magiging ganito yung income ko every month. Kasi, I need to, I have bills to pay. And meron din akong mga kailangan sa sarili ko. Siyempre, mag-ipon din kahit konti, kahit konti lang. So, yeah. So, at the moment, yun yung aking decision, and I will talk to you guys na lang. Kasi yung last week ko is in 2 weeks pa naman. So, sabi ko sa manager ko kanina, kailangan ko mag-sign ng form na aalis ako kasi yun yung sabi ng HR. Pero yun nga, kanina busy ako kasi sinundo namin si Kira, wala akong time bumalik. So, yun ang aking decision. And, syempre, sabi ko sa mga ka-work ko, maging customer pa naman ako. Kaya nga, sabi ko nga sa mga ka-work ko na, yung work ko nandyan lang sa corner, so anytime I can go and, pag nandun ako sa fish and chips, I can still go there and give some chips. Mga ganun. So, it's not like the end. Pero yun nga lang, darating talaga tayo sa point na we want to do something different. We want to upgrade sa ating mga finances, ganun talaga, no? So, kasi hindi naman all the time na ganito lang yung ating pagagastusan. So, mag-level up talaga na mag-level up. So, kung yung income mo ganito lang, tapos yung expenses mo is ganito, so, hindi pwede. Hindi siya magiging balance. So, okay naman yung income ko sa ngayon, pero syempre, yun nga lang, may mga pangarap din ako sa sarili ko. Pangarap ko din sa family ko. My own family. So, syempre, and yung income ni Div, iba man yun. So, ako gusto ko sa sarili ko na parang dumating ako sa point na gusto kong mag-iba-iba, yung gusto kong mag-explore. Like, gusto kong mag-aral. Like, next year, gusto kong mag-aral. Like, basta na iba yung ano ko ba, yung mga gusto ko. Kaya gusto kong mag-work na parang, I wanna try that. I wanna try this. Mga ganun. Na parang, kasi nagbe-build up kasi yung confidence mo pag nag-work ka na. Like, nung una, dito lang ako nag-work sa fish and chips. Tapos gusto ko mag-work na naman ng more hours. Tapos nung nakapag-work na ako ng more hours, gusto ko na naman ng more. Para bang nag-grow ka talaga as a person, and it is really good. So yun lang. So, magluto na ako ng dinner. So, magluto ako ng tinulang manok na naman. Kasi umuwi na si Kira today, and alam ko mag-request talaga yan ng tinulang manok. So, yun yung aking gagawin. So, tara, punta tayo sa kusina para magluto, para magsabaw. Don't! I can't. Look at your hair! That's about your vlog. Kira is back. About your vlog.
Mummy, in bingo, not every round you're going to get a number. Okay. Mum, so use those two. I know how to play bingo. I know, but just practice. 79. Cooking your favorite tinolang manok, okay? Ito yung gamitin kong chicken. Corn-fed chicken siya. Masarap to. I-try nyo magsabaw na ito yung chicken. Para siyang, sa Bisaya pa ba? Para siyang Bisayang manok. Yung lasa niya. Si Kira kay gusto sabaw. Nag-expect na ako kanina. Sabi ko pagkabalik ni Kira mamaya magpaluto to ng tinula. Ubusin ko na to. Nag-air fry si Dib ng pambaon niya sa work. Pang sandwich. Dun, 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 dun. What's next? Mum, Which you is, pick for Mum. Thank you. I said Daddy. I've already done it. Mum, do you always want the end? Do you always want the end, Mum? It's either. You look tired, actually. No, Mummy's side. No, my side. Pick always is green. Always put it facing down. Put it facing down. What? Oh, what, on the table? Yeah. Alright, okay. That end, please. Your sister. The end, thank you. Okay, who's next? So, malubat na. 1% na lang. So, mag-skincare lang ako. Ito yung aking bagong serum. Yung nung pumunta ako sa Eastbourne ba nung birthday ko. Maganda siya. Kunti nga lang siya. 30 ml lang ata to. No, 12. 12 lang. So, ganito na yung ginagawa ko. Serum lang. Sige na. Nalubat siya. So, naka-charge na. So, I think i-end ko na dito yung vlog. Ito yung binigay sa akin ni Dave at saka ni Kira nung birthday ko. Kaya kailangan ko talaga ng ganito for winter. Tapos ito, oh. Partner sila. Sa next to nabili. I-end ko na yung vlog kay magbasa na ako. So, 8:22 na. It's time to chill. So, yeah, thank you so much guys for watching this vlog for today. Bye!